Maraming deboto pa rin ang naniniwala sa pinamalas ng mga milagro raw ng Our Lady of Lipa sa Batangas at nagsagawa ng investigasyon dyan ang Vatican. Nagbabalik si Maricel Halili. Kontrobersyal ang naging himala umano ng pagpapakita o aparisyon ng Our Lady of Lipa, the mediatrix of all grace sa Batangas noong taong 1948. Ayon sa mga ulat, umulan sa lugar ng petals na may mukha ni Kristo. Kasama rin daw sa mapaghimalang pangyayari ang hindi maipaliwanag na dancing sun at paggaling ng mga may sakit na deboto. Hindi lahat ng allegations na merong himala ay kino-consider o kinikilala ng Katolikong simbahan. Very clear yan. Pero mga pag-iimbestiga at ang mga nag-iimbestiga dyan, unang-una siyempre mga authorities ng simbahan. At kapag halimbawa ay kinakailangan pa na mas i-deepen nila yung investigation, kumukuha din sila ng mga experts. Ano yung mga experts dyan? Pwedeng psychologist, pwedeng team of medical doctors, okay? At siyempre, of course, theologians. Isa si Balong Valles sa mga naniniwala sa himala ng Our Lady of Lipa. Ang Birheng Maria raw ang nagpagaling sa kanyang sakit. At 2009 to 2010, sasuffer ako sa kidney stone. So, nagpa-pray over ako kay Sister Teresing noon. January yun. Tapos, nung nag-iikot kami ng Nazareno dun sa BF Parañaque, severe yung pain ng kidney stone. Kasi, supposed to be for operation yung mga ganyan eh. So, nakasimba naman ako ulit sa kanya. Tapos, pag uwi ko in the mid-month of May, umihi ako. Inihi ko yung stone without any operation. So, ina-attribute ko yung healing na yon doon sa intercession ng Blessed Mother. Pero sa kabila nito, kinumpirma ng Diocese ng Lipa na wala umanong sapat na katibayan sa nasabing himala para kilalanin ito ng Vatican. Sinabi naman ng Vatican sa kanilang pag-iimbestiga, resulta ng kanilang pag-iimbestiga, wala silang nakitang supernatural element. Nito lamang March 19, inilabas na ng Archdiocese of Lipa ang decree mula sa Vatican na naglalaman ng resulta ng investigasyon ng Simbahang Katolika noon pang 1951. Napag-alamang walang supernatural ang sinasabing himala sa Lipa. Pinagtibay na rin daw ito ng Santo Papa. Ilang ulit naman itong kinwestiyon ng mga deboto. Paano raw maipaliliwanag ang mga pagpapagaling sa mga may sakit at pag-ulan ng talulot ng bulaklak sa lugar? Hindi naman yung pinipigilan ng simbahan na huwag kayong magpapahayag ng inyong pananampalataya. Ang papel kasi ng simbahan dito ay magbigay ng enlightenment, okay, sa mga ganitong pangyayari. So palagay ko, sa mga tao na nakakapakinig din ng paliwanag ng simbahan, it's up to them whether to take the word of the church or not. Medyo may konting may pagkakadismaya on my personal part. As a devotee, ang isa sa mga inaasahan ko at ina-expect ko ay magkaroon ng reconsideration on church authority sa case ng Lipa apparition. Kung tutuusin, hindi lamang ito ang una at tanging insidente ng umano'y pagpapakita ng Birheng Maria sa Pilipinas. Pero lahat ng ito, pinabulaanan o hindi pa kinukumpirma ng Simbahang Katolika. Walang duda, patuloy akong mamamanata. Dahil kailanman hindi ako inilayo ni Maria sa totoong presensya ni Jesus na kanyang anak. Hindi ako inilayo ni Maria sa pagkilala kung anong klaseng Diyos meron tayo. Hindi ako inilayo ni Maria na aking ina sa pagkapit sa mga pagkakataong walang-wala na akong aasahan. I will never set aside Mary, mediatrix of all grace in my life. Hindi ko siya pwedeng ihiwalay. Part siya ng spiritual journey ko. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.